Napasabak po sa pagmamaneho ng taxi si Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Pero hindi po bilang sideline, kundi para raw malaman ang puso ng kanyang mga kababayan kaugnay sa kalagayan ng kanilang lungsod. Lagot din daw yung mga magtatangkang mang-hold up. Balita natin ni Teco Campo ng GMA Davao. Kumakalat ngayon sa Facebook ang larawan ni Mayor Duterte habang nagmamaneho ng taxi. Pabirong sinabi ni Duterte noong una, kulang daw ang sweldo ng mayor kaya't sumasideline siya bilang taxi driver sa gabi. Pagbalik sa seryosong usapan, gusto raw mapulsuhan ni Duterte ang totoong sitwasyon sa kanyang lungsod. Makita na ko ang larawan na tinuod. Magpatrolya ko, kauban ako mga security, do ka pick up na. At kapag may nagsusumbong na talamak ang hold-upan sa lugar, siguradong lalabas siya at malas na lang daw ng hold-upper kung makasakay sa taxi niya. Kanang na yung mga reklamo na mayor, dagas babahada, dagang hold up na mo musuroy ko diya. Na ako yung makitaan. Ipinagmamalaki ng pamalang lungsod ng Davao na isa ang Davao City sa tinaguriang safest city in the world ayon sa website na numbio.com. Gayunpaman, hindi pa rin humuhupa ang sinasabing mga human rights violation o ilegal na pamamaraan ng pagresolba ng krimen tulad ng pagpatay at pagkidnap sa mga nahuhuling suspects. Dati nang sinabi ni Duterte na hayaang mag-imbestiga ang CHR tungkol sa mga ganitong reklamo. Hindi na bago ang ginawang ito ni Duterte. Sa Norway, nag-taxi driver din ang kanilang Prime Minister para pulsuan daw ang publiko sa kaugnay ng nalalapit nilang eleksyon. Laking gulat ng mga pasahero nang malamang ang driver nila ay siya palang mataas na pinuno ng bansa. Bukod sa pagmamaneho ng taxi, pinagkaguluhan din si Duterte na mag-opisina sa labas ng City Hall. Brownout daw sa loob ng City Hall dahil may pumutok na isang transformer. Madilim sa loob ng kanyang opisina at siksikan pa ang mga tao. Natuwa naman ang mga Davaoenyo sa bagong pakulo ng mayor. Butan yung guys si Mayor kay ang mga tao yung magyong priority pag asikaso gani. Mula sa Davao City, Tech Ocampo, GMA News.